maraming salamat po sa pagpunta niyo tonight. Alam po namin medyo mahirap pumunta dito, lalo na kung galing kayo ng South. Everywhere. Grabe yung traffic. But anyway, maraming salamat po. Sana po na-enjoy po ninyo yung pelikula. And maraming salamat to my Gomo family for making this happen. Thank you again for attending this special screening. Sobrang rin kaming production finally nakita namin on the big screen kasi nga nasa Amazon Prime Video na. Gusto ko rin i-recognize yung mga production and staff nandito. Yung cinematographer namin si Ian Guevara nandito. Sina Vince, Candep, our wardrobe rin, sina Casey, our intern si Cher is here. And yung stunt coordinator namin si Migs. Bro. So yun, pinaghirapan namin yung buong film na to last year. Sobrang hirap again mag green light ng mga gantong genre film. So very thankful kami sa Viva, of course sa cast for agreeing to do a film like this. And yung iba nga parang out of their comfort zone, pero ang ganda ng mga performance niya. So thank you again for being part of this film, and thank you for attending the screening. Salamat po. Alright. Bert, you wanna say anything? Okay ka na? Napaka-shy type talaga nitong lalaking ito. You may take your seats. Maraming salamat po. So, yes po. So we will be limiting the questions to 2 lang po. Kasama na po doon yung inyong follow-up question. So all you have to do is raise your hand. We're gonna give you the microphone and introduce yourselves para po alam din natin ng artists, ng cast and director kung sino po ang i-address. Alright? So again, please refrain from asking insensitive, offensive, and personal questions. We will only entertain questions related to the film. And lastly, taking photos is allowed. It is allowed. Pwede po during our Q&A. So alright, let's proceed with our question and answer. You may raise your hand kung sino po una. Ayan, dito po. Go ahead po. Ang ating staff ay nasa likod. Wag po kayo mabibigla sa mga tumatakbo. Go ahead, thank you. Hi everyone. Hi, I'm John Deseo. Hi, Miss Nadine, Michael Red, and Wilbert Ross. Congratulations. Sobrang galing nyo. Yun lang. Yung question ko lang po, kinabahan ako bigla. Ano po yung preparation nyo for this Nocturne? Since, di ba, from Deleter, napanood ko din yung Deleter. And then, from Nocturne naman na, syempre, horror film din. And may pressure ba, ganun? Or ano yung mga preparations behind the scenes? Yun lang. Ako siguro yung preparation ko, nag-research ako about para mga traumatic na mukha, yung 1,000 death stare ba tawag doon. And then humingi ako sa prod ng picture ni Bea na may las dito. Tapos tinitignan ko siya para like the whole week na tinitignan ko lagi. Tapos pinapractice ko yung mata ko na bumuka kahit chinito ako. So, ayan. Yan lang. Ako naman po, actually, may mga references na binigay si Direk na movies na parang pwede naming pagkuhanan ng ideas for Nocturne. Especially me, kasi yun nga, gaya nga ng sabi mo dyan, from Deleter, tapos Nocturne ulit. And magkasunod lang siya ng taon. So, I think in a way, parang kinailangan ko din humanap ng way na maging magkaiba si Lyra at si Jenny. So, mas yun. As in talagang inalala ko lahat ng mga nuances ni Lyra. Tapos, inisip ko, okay, ito yung mga hindi ko pwedeng gawin this time around. So, mas yun for me. Yun lang, thank you. Yeah, siguro to parang give more context na dun sa prep nila. Ang hirap ng horror. I mean, na-imagine nyo na, I think si Wilbert, first horror ba or na, parang coming from mga romance, comedy, drama, no? Sa horror kasi, minsan wala silang kabatuhan, no, na cast. Ang nasa harap ng mukha nila, lens, no? Camera lang, tsaka ilaw. And yet, yung mga expression na binibigay nila talagang todo yung contort ng mga muscles, nababasa yung mata nila, and ilang takes yun, no, na puro bright lights and camera setup. So, nai-imagine yun, no, yung performance na kailangan nila ibigay pag horror. So, very thankful ako na napaka-talented and dedicated ng cast. So, it makes it easier for us sa prod, especially yung mga gantong movie na ang daming shots. So, parang napapagkasya namin in one day dahil mabilis yung mga actor, puro
konting takes lang. So, thank you sa cast doon. Thank you po. Congratulations, ang ganda ng film and yung cinematography, yung color and lahat. Thank you po, ang galing niyo po. And Miss Nadine, hello. Thank you po, thank you. Maraming salamat po. Next question, just raise your hand. Ayun po, nakita niyo po ba? Sige po, taas po ulit there. Right there po. Naka-white si Pam and glasses. Thank you. First of all po, Miss Nadine, pwede po namin ibigay yung flowers for you. Thank you. From NLB po siya. Salamat. Rex, ako na. May magtanong ba? Okay. Grabe, nakakatuwa po yan sila kasi lagi silang may pa-flowers sa akin kung ano man yung okasyon. Thanks, guys! Yung itatanong ko po sana is if may untold story po kayo or may naramdaman po ba talaga habang Ayun na yun, nagpaparamdam na siya. habang nagpi-film po nung movie, especially nung sa lumang bahay pinilm na di. And yung kay Kuya Bill. Wala naman ako nararamdaman. Wala naman. Actually kasi marami din sigurong tao. Usually pagka ganun feeling ko wala namang mga experiences or wala namang mga magpaparamdam. But I guess for me, honestly medyo creepy yung bahay. Tsaka maraming beses na parang feature yun sa mga YouTube channels, ganyan. Nakikita ko kasi, tapos very interesting siya kasi hindi ko alam direct kung confirmed na, pero sinasabi kasi nila sa akin nung nagsushoot kami doon na parang tumira daw doon si Gregorio del Pilar, ganyan. So imagine like how old na yung bahay. Tapos, I guess yung pinaka-creepy na nakita ko doon is meron kasing isang room, naalala niyo yun direct? Hindi, merong oo, yung may mga so meron kasing isang room doon, parang from the living room, kung saan yung second floor, yung eksena na yung may mga kwarto namin. Pag diniretso mo kasi yun, kusina yun. Tapos meron siyang room to the right na sarado siya. Pero pag pumasok ka sa loob, parang dining room siguro siya. And then meron siyang mahabang table. Tapos yung mahabang table na yun, may mga nakaupo doon na life size na mga santo. Tapos yung mga santo na yun, nakatalukbong ng sack or ng cloth yung head. So actually may video ko nun. Pero sobrang creepy talaga nun. Yun. Basta may mga doon may iba't ibang statues ng mga santo. Tapos parang pati yung mga caretakers minsan nananakot na parang minsan lang may nawawala. Di ba direct sabi nila minsan daw nawawala daw yung nandun sa case or something. Hindi ko naman alam kung totoo. Wala naman ako naramdaman pero creepy lang talaga siya. And to add nga, may dun sa second floor, yun nga, may room na puro mga rebulto na parang kumakatok talaga, nakatakip yung mga ulo. Oh, parang nakaganon yung mga kamay sa table. So parang creepy lang, baka biglang pagtingin mo totoo na yung kamay, di ba? So ginawa namin winol off yun ng production designer. Ginawa na lang fake wall para wala nang accidentally pumunta doon. Sa creepy dun sa house na yun, doong isang gabi, syempre mag-hotel after the shoot, no? Naiwan lang doon yung mga art department. Tapos may pumuntang isang group na ghost hunters daw sila. Kasi haunted daw yung house na yun. So, pumasok talaga sila na may camcorder, tapos ang weird, naghahanap silang ghost. Pero sabi ko sa art baka scam yan, ingat. Parang ako kasi medyo, as a horror filmmaker, minsan ako very skeptical rin ako parang si Jamie. So parang ako, lagi ko lang silang wina-warn na ingat doon. Kasi nakita yung set, yun yung hot set. Pero yun, ang creepy lang na yung lugar na yun, pala siya, pinupuntahan daw talaga ng mga ghost hunter. Kaya baka nga may spirits doon. Saan yung direct? Saan yung location? Dalawa yung location namin sa may Bulacan area. That house? Bulacan mismo? Congrats po sa movie nyo. And I've been your fan po, Miss Nadine, since I was a kid. So, 20 na po ako ngayon, so I'm so happy. Kalma. Parang nire-feel mo naman yata. Oo,
I mean, lahat ng na-achieve niya ngayon. Thank you. Maraming salamat. Grabe ng bunyog naman to si ate girl. Natawa ako dun sa scam direct. Ganun na pala kayo na pag binabati. I've been a fan I've been your fan since I was a kid. Parang, oh, okay. Nandun na pala tayo. Oh my gosh. Maraming salamat for that question. Next question po natin. Ito na po. Yes, sir. Go ahead. Hi, Nadine. Congratulations. Na-enjoy mo bang gumawa ng horror film? Sobra po. Hindi kasi ako talaga, favorite genre ko talaga is horror. So, parang aside from, manonood ako ng mga horror movies, matatakot ako sa horror movies, at least this time around, kasama na ako dun sa storya na yun. Tsaka ang fun lang niya kasi sobrang interesting nung process niya. Parang, aside naman from the usual, yung usual na process ng filmmaking, marami ding, for Nocturne, maraming prosthetics, tapos gustong-gusto ko rin yung pag sinasabi ni Direk na yung wala kaming kabatuhan ng eksena. Alam mo yung mga scenes kasi na gano'n, yun yung tinatakot namin yung sarili namin. Just to bring the scene alive. So, sobrang interesting talaga siya sa akin. And I really love the setting. Na, alam mo yun, it's a normal setting. Kunyari, Deleter was an office. Ito namang Nocturne, bahay. So, parang gustong-gusto ko yung natatransform siya into something creepy or something na, alam mo yun, na medyo eerie. Or, yeah, mahilig lang talaga ako sa horror films. Although maganda naman, no? Yung Deleter and Nocturne, ano mas mahirap na gawin para sa'yo? Ito o yung Deleter? Honestly, I feel like yung Deleter kasi sobrang contained yung location namin. Bira lang kaming lumabas ng location. Usually yung scenes namin nandun lang sa office. So I guess, mas madali yun. Pero ito kasing sa Nocturne, ang daming elements na kasama, may ulan, tapos meron pang yung mga, parang ang daming eksena sa labas. So, syempre, shooting is a bit different. Medyo, hindi naman siya naging mahirap, pero syempre, merong times na nag-shoot kami tapos bumagyo pa. Saan nga yun, Direk, yung may tulay? Kung saan yung old house? Anong lugar nga yun? Basta yun, yung area na yun na, yung tumulay ako ng bridge sa umpisa. So, so nahirapan yung crowd doon kasi medyo maraming tao, nahirapan sila mag-control. Tapos nag-roro pa kami, as in napunta pa kami sa Marinduque, bumalik, nag-ground trip kami, gano'n. So, mas maraming like different conditions talaga, kaya definitely mas challenging tong Nocturno. Last na lang kasi magkasunod yung Deleter, almost parang Deleter and ito. Siyempre natatag ka na ngayon as horror queen, how do you react? Parang hindi, I'm happy. I'm very honored. Pero parang 2 films pa lang naman kasi. So parang I feel like it's too early. I don't know. Pero kung gusto niyo akong tawagin horror queen, edi okay. Thank you. Okay, thank you. Thank you. Salamat po. Kung horror queen ka na, dapat meron kang signature sigaw, di ba? Parang si Chris dati, oh! Dapat meron. Paano? Oh! Sorry na to. Siguro sa next project namin ni Direk Mick, magkakaroon na ako ng signature screen. Yun. Ayun. Direk, baka masali ako dyan kasi meron na ako signature eh. Oh. Yung ginawa ko kanina yung big, yun, signature. Ganon. Yun yung signature scream ko. Next question po, taas kaway tayo. Right over there. Saan po? Big, nakatumingin. Ito na. Sa taas daw po. Ayun, meron din po tayo sa taas. Let's give a chance to those na nasa taas po. Doon daw po sa likod muna daw po. Yes, ma'am. Sorry, pabalik po tayo dyan. Opo. Yan, taas kamay po yung nandyan sa taas. Sila tingnan mo. Yes, thank you. Go ahead po. Introduce yourself. Thank you. Hello po. I'm JJ po. And gusto ko lang po sabihin na ang ganda po nung film. As also, a big fan po kayo ni girlfriend ko. Yung question ko po kasi kay Sir Red po. Kasi usually po, when I watch horror films, there's this concept na yung final girl. Na yung usually, on the end, yung final girl is siya yung mag-ano nung sa horror na magtatapos dun sa film. Pero kasi based po dun sa dalawang movie na panood ko po na gawa niyo po, sa Deleter and yung, eto po, Nocturne. Saan niyo po nakuha yung concept na pag every time na mag-ano na yung ending, parang there's a idea na may magsusurvive ba o wala? Or yun na talaga yun? Yun po yung question ko po.
Yeah, actually na-notice ko rin yan. Kahit hindi yung horror films ko, no, marami mga movies ko laging mataas yung chance na mamatay yung main character. Opo. Even yung mga drama ko, mga thriller ko, hindi ko alam. Baka parang personally mas gusto ko yung ganun, yung parang closed loop lagi. Parang in a way window siya ng last days ng character na yun. And I think yun yung pinaka-interesting eh. Parang yun yung summary mo eh, 'di ba? Yung final days mo, ano yung decisions and actions na gagawin mo in your final days. So siguro nagkakataon na for me when I think of characters or stories, yun yung pinaka-interesting na moment. Yung final moments ng lives nila. Even may mga crime thriller ko, Neo Manila, si Yula, nandun din, parang 'di ba, namamatay yung mga characters ko. And I don't know, parang personally ganun yung themes na gusto ko, na parang mga misunderstood na characters, parang sila yung navivillainize ng mga nasa paligid nila. I feel like yun yung isa sa pinaka-scary na situation eh, na ikaw yung parang mali, parang gano'n. Ikaw yung kinakast out ng society or ng family mo or ng authorities, di ba? Ganun yung mga movies ko. Kasi ang hirap ng ganun na feeling, yung wala kang kakampi. And then final moments mo. So, very oppressive siya siguro, kaya nagli-lean ako towards those types of films. So, pero subconscious yun. Actually, nung pinoint out mo, yun nga, na-notice ko na mga main character pa namamatay. Siguro yung problem nun, lagi kaming walang sequel. Kailangan namin, ulit, spin-off na lang or prequel. Thank you po. Ayan, thank you. May nag-phone in question po dito kung naipasok daw po ito sa MMFF or hinabol daw po ba or ganyan, yun po yung katanungan. Ano daw po nangyari? Opo, last year. Well, I think yung good thing na nangyari after Deleter, no, we were very lucky, parang perfect storm siya na everyone was coming out of pandemic, tapos yung viewers medyo iba na yung taste kasi nung pandemic, puro tayo streaming, na-expose tayo sa genre cinema. So, I think nag-work yun for Deleter na medyo, successful nag-box office. And because of that, in a good thing to, na dumami yung horror. Like, nakita talaga namin yung trend na ang dami nag-submit ng horror sa MMFF. So, realistically, very competitive, especially na they won't select more than 1 or 2 per genre. Hindi naman pwedeng horror film festival yun. So, very tight siya. So, diba, Viva also submits romantic films, ganun. So, admittedly, competitive siya. Pero, we're lucky nga na Amazon Prime Video gave us this very good slot, no? Halloween, tapos worldwide. Birthday pa ni Nadine. And ako, as a filmmaker, ang important lang naman ma-reach namin yung audience. Ako, hindi ako namimili talaga ng platform. Nag-start ako Cinemalaya, diba? CCP, yung mga films ko, may films ako sa YouTube, sa Netflix. So, hindi ako picky sa ganun, sa platform. Ang important, ma-reach yung audience kasi yun lang naman yung goal namin. So, I'm still happy na, at least nag-opportunity to see it on the big screen na tama yung sound mix. Dito, mas rinig mo yung mga footsteps, yung mga hinga. Syempre, yun lang yung challenge, no? Pag pinapanood na siya sa cellphone, sa laptop. So, ako thankful ako na at least we got to see it here. Pero yun, I'm still happy na at least worldwide release. So, more people get to see it. Thank you so much, Derek. We have time for one more question po. So, ayan. Ang ating staff, sige po, go ahead. One more question daw po. Meron po. Ayan. Congratulations po muna ulit, Sir Wilbert, Miss Nadine, and then Direct Red. Ang question ko lang po, what if bigyan po kayo ng chance na magkaroon ng collaboration to international horror film? What particular country po yung gusto nyo magkaroon po kayo ng film na makikipag-collab po kayo doon sa horror film ng country na yun? Thank you po. Anong klase pong horror film ng ibang bansa yung gusto nyo magkaroon kayo ng? Ako siguro sa Thailand. Since medyo sila parang medyo ganun din, parang
naglilin din sila sa mga pininiwalaan ng taga doon, ng probinsya, gano'n. So, maganda yung plot lagi pag sa Thailand. Sa mga napanood ko. Ako po isa sa mga favorite ko na horror movies, yung Imprint, Japanese. So gusto ko yung mga ganong klase ng films na parang hindi siya parang, paano ba, hindi ko alam kung paano siya i-describe direct. Yung mga characters doon, parang very, siya, medyo fantasy yung parang old Japan, pero may pagka-fantasy na, basta medyo yung concept niya, medyo weird. So gusto ko yung mga ganon, parang sobrang like, parang bakit ganon? Hindi ko siya maintindihan pero nakakatakot siya, ang ganda niya. So yun, definitely for me, Japan. Ako siguro, ganda rin ng mga Japanese horror, yung favorite namin, syempre yung mga Ring, no? Very, yung mga Japanese, very somber. No? Yung tone, yung atmosphere, yung mood, yun yung tinatry rin namin gawin with like Deleter or Nocturno, di ba? Hindi siya yung loud type of horror. Pero syempre, part of me, yung parang craftsman sa akin. Gusto ko rin ng, mas, I guess, conventional pa rin na spectacle na horror. So, gusto ko eventually mag-sci-fi horror. Like, gusto ko yung Alien Romulus, di ba? Parang back to basics na may production value, may spectacle, and then may horror elements pa rin, and may action, ganun. Pero yung mga ganun kasi kailangan ng budget. No? So, I think yun yung challenge. Maraming salamat po. Let's give them a big round of applause. And also, please, sorry again po, why don't we invite everybody na panoorin po sa Prime Video. Worldwide po ito. It's still premiering po sa Amazon Prime. Go ahead, Direk. Wilbert? Kung may mga hindi kayo na-gets, i-rewatch nyo sa Amazon. Para may chance kayo, di ba? At least detail by detail maintindihan yung movie. And invite your friends, syempre, and family sa manood din. Yan, kung gusto nyo ulit matakot. Available po siya sa Amazon Prime. So sana po next time pag nagka-movie night kayo, sama nyo naman yung friends and family nyo, gaya nga ng sabi ni Wilber. Thank you! Ayan, still showing, so may mga family ka abroad, panoorin sa Prime Video, and yun, pwede nyo i-rewatch, tas meron kami mga Easter egg doon. Hanap kayo ng mga frames na may hidden kumakatok sa background. Nung sinusundan sina Bea, sina Nadine. May mahanap kayo sa mga corner na plinant namin na kumakatok. So, panoorin nyo. And support nyo yung mga genre movies ng Evolve and Viva kasi bihira mag-greenlight yung mga ganito. So, pag nanonood kayo ng mga ganito, mas nabibigyan kami opportunities to tell more creative, out-of-the-box na stories. So, thank you for your support and for being here. Thank you, Direk. Nakakatuwa naman yun, no? So, if you rewatch it, makakakita daw kayo ng mga Easter eggs na may kumakatok. So, I would advise na ilagay niyo po yung timestamp, tapos isubmit natin yun kala Direk. Yung winner po nun, may kakatok sa inyo. Ganun. One more time, ladies and gentlemen, a big round of applause for our cast and director. Photo op po tayo, please, cast and director. Dito po tayo sa harap, please. Once again, maraming salamat po.